Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ayokong mamili dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Anito, saka binuksan ang box na hawak at inilabas ang singsing na matagal niyang gustong isuot sa daliri ng babaeng nasa harap niya. Pero kung tatanggapin mo to, nakahanda ako na iwanan ang mundong kinatatakutan mo. Bigyan mo lang ako Sophia ng konti pang panahon para magawa ko ang misyon ko. At pagkatapos ay magsisimula na tayo bilang isang normal na pamilya. Nailagay ni Sophia ang kamay sa bibig niya at kasabay noon ang paglandas ng mga luha niya sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, pero masaya siya na marinig ang binitawang salita nito sa kaniya. Nabigla siya, subalit masaya ang puso niya. Unti-unti siya naglakad palapit kay Rafael na may balak pang lumuhod pero pinigilan niya. Ano ba Rafael? Hindi mo na kailangan lumuhod. Aniya, sabay punas ng mga luha sa pisngi niya. Hindi mo ba ako tatanungin? Gumuhit ang ngiti sa labi ni Rafael bago ilahad kay Sophia ang singsing na hawak niya. Will you marry me, Sophia? Imbis na makakuha ng sagot, isang sorpresang halik na naman ang tinugon nito sa kanya, na siyang lalong nagpaligaya sa puso ng dalawa na ngayon ay magiging isa na. Ang mga mata ni Sophia ay napako na sa singsing na nasa daliri niya, habang ang kanyang mga labi ay nakakurbada na tila basay na babaliw na dahil kanina pa ito nakangiti at tumatawa mag-isa. Minu-minuto, palagi niyang tinitingnan ang daliri upang makasiguro kung naroon pa ba ang singsing, at para mas makampante pa siya, hinahawakan rin niya ito para malaman kung ito ba'y totoo o isa lang ilusyon. Mama, ano pong nakakatawa sa singsing? Napatingin siya sa anak na magtanong ito sa kanya, habang nakatingin din sa singsing na suot niya. Wala anak. Masaya lang si mama. Aniya, saka binaba ang kamay para tingnan ang ginagawa ni Amanda sa mesa. Abala ito sa pagguhit at pagkulay ng mga larawang kinokopya mula sa palabas sa pinanonood. Gumagaling ka na anak sa pagkukulay. Wala na masyadong lagpas. Tinuruan po kasi ako ni Tita Danica, ani Amanda, saka tiningnan ang gawi ng katabi niya. Mama, turuan mo din ako mag-drawing ng ganyan. Gusto ko yung malaking-malaki. Tapos, dadalhin ko po sa school namin. Mamaya kita tuturuan anak. Tapusin mo muna yan. Ani Amanda habang nililinis ang kanilang kwarto, at mukhang ayaw pa nito magpaabala kaya wala nagawa si Amanda kundi mapanguso at ituloy ang ginagawa niya. Tumayo si Sophia upang iwanan muna saglit si Amanda. Naisipan niya magtungo sa kusina upang gawan siya ng merienda, subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagtitimpla ng juice ay may biglang yumakap mula sa likuran niya, at sa amoy pa lamang nito ay kilala niya kung sino ito. Anong ginagawa mo? Rinig niyang tanong nito habang ang mga labi nito ay nasa liig niya na tila kinikiliti siya. Merienda ito ni Amanda, tugon ni Sophia saka hinarap si Rafael.
Ikaw, may gusto ko bang kainin? Ikaw, nito na may pilyong ngiti sa kanyang labi. Nakatanggap ito ng mahinang hampas sa balikat mula kay Sophia. Ikaw ha? Umayos ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman kung may makarinig? Mag-asawa naman tayo, di ba? Pero hindi pa tayo kasal. Aniya, sabay taas ng kanang kamay upang ipakita ang singsing na nasa daliri niya. Engagement ring pa lang ang suot ko. Doon na rin naman yun pupunta. Katwiran ni Rafael saka siya pinudpod ng halik sa kanyang pisngi. Hanggang sa magsimulang gumala ang kamay nito sa kanyang likuran. Nakaagad din naman niya napigilan. Rafael, nasa kusina tayo. Nakakahiya sa ibang makakita. Bago niya pa matapos ang balak sabihin, biglang may tumikhim sa gilid nila. Baka naman pwedeng sa kwarto niya niyang gawin yan. Nakaharang kayo sa daan. Taas kilay na wika ni Danica. Saka ito dumaan mismo sa gitna nila upang paghiwalayin sila. Excuse me, kukuha ako ng maiinom. Napabuga na lamang si Sophia sa hangin bago itinuloy ang ginagawa niyang paghanda ng merienda para kay Amanda. Ngayon na lamang niya ulit nakita si Danica at wala siyang ideya kung saan ito nagpupunta o kung ano ang pinagkakabalan nito ngayon, pero araw-araw palagi pa rin siya nakaalerto sa posible namang pag-atake sa kanila ng taong pinagsususpetsahan niya. Danica, saan ka ba nagpupunta nitong mga nakarang araw? Tanong ni Rafael sa kanyang kakambal. Ano namang pinagkakabalan mo? Wow. Concern ba yan? Or curious ka lang? Nito, sabay tungga ng tubig sa pitsil na kinuha niya sa rep. Nagpunta ako sa kolumbaryo para dalawin ang parents natin. Death anniversary nila bukas, hindi ba? Hindi ako makakadalo bukas, kaya inagahan ko na. Napahinto si Sophia sa paghalo ng juice, saka nilingon niya si Rafael. Umaasa siyang may sasabihin ito, pero wala siyang narinig. Binaling niya ang tingin kay Danica na sakto namang nakatingin rin sa kaniya. Akala niya ay may sasabihin ito, pero umalis na rin ito kaagad sa harap nila, kaya kinuha niya ang pagkakataong iyon para lapitan si Rafael. Death anniversary na pala ng parents mo bukas. Gusto mo bang samahan ka namin ng anak mo para dumalaw sa parents mo? Hinawakan niya ang kamay ni Rafael kaya napatingin ito sa kanya. Gusto ko rin kasi silang makilala. Bahagya itong humiti sa kaniya bago huwakan pabalik ang kamay niya. Sa ilang tuloy lang magkakilala ni Rafael, ni minsan, ay hindi pa niya naririnig ang kwento patungkol sa mga magulang nito. Ni hindi rin niya alam ang mga pangalan nito. At ngayon lang siya magkakaroon ng pagkakataon para kilalanin ng husto ang mapapangasawa niya. Gulat at pagtataka ang nangibabaw sa emosyon ni Sophia habang ang kanyang mga mata ay napako sa lapida na nasa harap niya. Nakasulat dito, Alexander Garcia, Amanda Garcia. Rafael, talaga bang Amanda ang pangalan ng iyong ina? Hindi makapaniwalang tanong ni Sophia habang hindi inaalis ang tingin sa lapida na nasa harap niya. Amanda nga, nito sa kaniya. Nilingon niya ito. Bakit di mo naman sa akin sinabi agad? Hindi ko tuloy alam ang dapat na maramdaman ko. Ganyan rin ang naramdaman ko nung malaman kong ipinangalan mo sa anak natin. Ani Rafael, saka nilingon si Amanda na isinama nila at ngayon naglilibot ito sa malawak na damuhan kung nasaan sila. Pero anong magagawa kung ngayon ang gusto mong ipangalan sa kaniya? Napaawang na lang ang bibig niya saka binalik ang tingin sa lapida. Hindi siya namamalik mata dahil Amanda nga talaga ang nakaukit sa lapida. Kinikilabutan siya sa di malamang dahilan at nang mapansin iyon ni Rafael ay hinawakan nito ang kamay niya. Ma, pa, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mapapangasawa ko,
Si Sophia. Nito habang nakatingin sa nitse ng kanyang ama at ina. Anak lang ang pinangako kong ipapakilala sa inyo, pero tinraidor ako ng sarili ko. Nahulog ako sa bitag ng babaeng katabi ko. Grabe ka naman sa bitag, angal ni Sophia sa kapaberong siniko si Rafael. Pwede ka naman magpakatotoo sa magulang mo. Hindi naman mahirap aminin na nahumaling ka sa kagandahan ko. Hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo, Sophia. Tumaas ang kaliwang kilay niya. So anong sinasabi mo? Hindi ba ako maganda? Maganda ka, Sophia. Hindi na siya kumibo, pero hindi niya naitago ang ngiti sa kanyang labi. Tumikhim siya bago makipagkilala sa magulang ni Rafael. Sakto namang lumapit naman sa gawin nila si Amanda. Kaya ipinakilala na rin niya ang anak sa lolo at lola nito. Hello po, ako po si Amanda. Ani Amanda habang matindi ang kapit sa braso ng katabi niya. Hello po lola at lolo. Nahihiyang inangat ni Amanda ang kanyang kamay upang kumaway sa lapida. At wala pang 5 minuto, bumalik ito sa paglalaro sa malawak na damuhan. May ilang mga tao ring naririto sa kolumbaryo at nagkalat ang mga bata sa paligid. Kaya di na rin katakataka na mas gustong maglaro ni Amanda kaysa makipag-usap sa kanyang lolo at lola. Amanda, huwag kang masyadong lalayo, paalala ni Sophia dahil sa lawak ng lugar na kinilalagyan nila. Imposibleng hindi maglikot ng sobra si Amanda. May mga nakabantay at nakakalat na gwardiya naman sa paligid, kaya kahit papaano ay kampante siya sa kaligtasan nila ngayon. Napaupo sila ni Rafael sa isang bench at pasimple niyang tiningnan ang katabi na walang imik na nakatingin din sa lapida ng kanyang mga magulang. Hindi niya siguro alam kung tama bang itanong niya ang tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Baka ito'y masyadong sensitibo para kay Rafael. Hindi ka ba magtatanong sa akin, Sophia? Tila nabasa ni Rafael ang nasa isip niya. Dahilan kaya nawala ang pangamba sa loob niya. Okay lang ba, Rafael? Paniniguro niya at nang tumango ito, doon na siya naghanda sa mga itatanong niya. Anong kinamatay ng mga magulang mo, Rafael? Pinatay sila, Amanda. Walang pag-anilangang tugon nito na siyang kinagulat ni Sophia. Pinatay sila mismo sa harapan ko. Napatakip siya ng bibig at walang salitang gustong lumabas sa kaniya. Dahil sa kanyang gulat kung kaya't ipinagpatuloy ni Rafael ang paglalahad ng kwento na sinapit nila noon. Sa katunayan, 4 kaming target. Kami ni Danica at ang mga magulang namin, pero nakaligtas kami magkapatid. Marin itong napapikit nang maalala ang karumaldumal na sinapit ng magulang niya sa harapan niya. Hating gabi nang may mga pumasok sa asyenda. Patay ang lahat ng ilaw at lahat kami ay natutulog na. Tahimik ang paligid pero nabulabog kami sa sunod-sunod na putok ng baril at sa palaho ni Mama. Nagising ako at lumabas ng kwarto at nakasalubong si Danica sa pasilyo. Nagaya ko papunta rin sa kwarto ng magulang namin. Sabay kaming nagpunta at pareho rin naming nakita kung paano sila namatay sa harapan namin. Nakita niyo ba kung sino? Tanong ni Sophia. May nakita ako, pero hindi na klaro sa isip ko. Dismayadong wika ni Rafael. Sinubukan rin nila kaming patayin pero nakatakas kami ni Danica. Hindi ko na masyadong maalala ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa sobrang ingay nung gabing yun. Puro putukan ng baril at pagsabog ang naririnig ko. Pagtakbo at pagtatago lang alam kong gawin noong panahon na yun. Dahil ni minsan, hindi ko inisip na pumasok sa organisasyong pinamumunuan ni Papa. Wala sa plano kong pumalit sa posisyon niya, pero kinain ko rin ang sinabi ko.
Kung ganoon Rafael, bakit hirap kang iwanan ang organisasyon na pinamumunuan mo? Kung sa una pa lang pala ay hindi mo na ito gusto. Ito lang kasi ang tanging paraan para mahanap ko ang mga taong pumatay sa magulang ko. Seryosong tugon nito. Kaya hanggat hindi ko sila nakikita, hindi ko pwedeng talikuran ang una kong pamilya. Paano kung hindi mo sila makita, Rafael? Hindi ako papayag. Aniya, saka tumingin sa mga mata ni Sophia. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung anong klaseng kahayupan ang ginawa nila sa magulang ko, ganoon rin ang igaganti ko sa kanila. Ramdam ni Sophia ang bigat ni dinadala ni Rafael kahit na sa mata lang niya ito tinitingnan. Mayroong parte sa kaniya na naiintindihan ang hangarin nito makipaghiganti dahil minsan na rin niya itong naramdaman. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magsalita tungkol sa kagustuhan mong makipaghiganti sa mga taong kumitil ng buhay ng magulang mo. Ani Sophia, saka binaling ang tingin sa itaas kung saan maliwalas ang kalangitan. Kasi sa totoo lang, naramdaman ko na rin yan. Iyong matinding galit at sakit to the point na gusto ko na lang manakit ng ibang tao para mailabas yung galit sa loob ko. Sa pagkakataong ito, si Rafael naman ang napuno ng katanungan sa isip dahil sa sinabi ni Sophia. Si Papa, napakabait niyang tao. Lahat ng gusto ko noon ay ibinibigay niya. Kahit na imposible, pero gagawa siya ng paraan para di lang ako magtampo. Daig pa nga niya si Mama sa sobrang maasikaso sa akin. Pumikit siya nang maramdamang may luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Iyon nga lang, maaga siyang kinuha sa akin at sobrang bad timing pa dahil hindi naging maganda ang huling pag-uusap namin ni Papa. Hindi man lang ako nakapag-sorry sa kaniya. Ang malas ko nun. Ayos lang ba kung itanong ko kung anong kinamatay niya? Tanong ni Rafael sa kaniya. Ang alam ko, nabaril siya ng mga di kilalang tao at hanggang ngayon wala pa ring lead sa kaso na yun. Nabuo na yata sa limot ng mga investigador dahil wala na kaming narinig sa kanila. Mayroong nagsasabi na nadamay lang daw si Papa at mayroon naman na natamaan daw ng ligaw na bala at napagkamalan lang daw na si Papa iyon. Pero sabi naman ng mga kamag-anak ko ay may sakit daw si Papa. Ewan, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan. Ang rami nilang haka-haka. Napabuga siya sa hangin at bumalik ang bigat sa loob niya nang maalala ang sinapit ng ama. Hanggang ngayon ay di ko pa rin natatanggap ng buo ang pagkawala ni Papa. Bukod sa biglaan, hindi ko pa rin alam ang tunay na dahilan ng pagkamatay niya, kaya parang hirap pa ang loob ko na tanggapin iyong totoo. Anong taon ba nung nangyari yun? Nabalik ang tingin niya kay Rafael. Hindi ko natanda, pero second year high school ako nung nangyari yun. 14 years old ako ata nun. Natatandaan mo ba kung saan eksaktong lugar nangyari ang bagay na yun sa kaniya? Sa plaza. Pero hindi ko rin masyadong tanda kung saan eksakto siyang nabaril dahil ayaw ko ring maalala. Aniya, dahil sakit lang ibinabalik nito sa kaniya. Bakit mo pala naitanong? Matagal bago nakasagot si Rafael. Wala naman. Susubukan ko siyang paimbestigahan kay Arthur. Bahagyang umaliwalas ang mukha niya. Talaga? Gagawin mo yon? Bakit naman hindi Sophia? Sumilay ang ngiti sa labi ni Sophia at muli nagkaroon ng pag-asa may bigyan ng hustisya ang kanyang ama at kapayapaan ng isip niya. Maraming salamat, Rafael. Isang tipid ng ngiti lang ang naitugon ni Rafael sapagkat ang mga binabahagi ni Sophia patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay nagdala ng pangamba sa loob niya. Hindi maganda ang kutob niya dito at oras na makumpirma ang hinala niya, isang mabigat na suliranin ang susubok sa kanilang dalawa.
Bakit napakatagal lumabas ng babaeng yun? Wika ng isang lalaki habang nakasilip sa bintana ng van na kanyang sinasakyan. Kasama ang ilang tao na katulong niya sa pagsagawa ng panibagong plano. Napakalayo naman kasi ng pinaradahan natin. Ilapit nyo ng kahit kaunti man lang. What the? Tsempuhan nyo kasi. Huwag kayong masyadong atat. Papalpak na naman tayo niyan. Wika naman ng isa at na makitang lumabas sa kotse ang target nila. Agad nilang pinandar ng mabilis ang sasakyan patungo rito at binuksan agad ang pinto ng van para hatakin sa loob si Sophia. Napasundo na sana kay Amanda sa labas ng gate ng eskwelahan nito. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. At di agad ito nakapalag sa kanila dahil na rin sa daming nakahawak para mapigilan ang pagwawala niya. Sino kayo? Hindi na nito hinayaang makapagsalita nang takpan nila ng panyo na may gamot ang bibig nito. Dahilan kaya unti-unti itong nawalan ng malay. Ganoon na sana. Akala ko mahihirapan pa tayo. Naudlot ang kasiyahan ng isa nang sunod-sunod paputukan ang sasakyan nila. Wala na silang pakialam kung may madamay, kaya gumanti rin sila ng putok. Habang pinaharurot ang sasakyan nila, natangay si Sophia. Paano haharapin ni Rafael ang mga pangyayari ngayong nasa kapahamakan ang buhay ng taong mapapangasawa niya? Sino ang mga taong nasa likod ng pagkidnap kay Sophia at ano ang motibo nito sa kaniya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!